Yung iba kong viewers, ayaw na nagko-compare ako pero di ko kayo maintindihan ba't ayaw nyo nagko-compare. Kaya kayo pupunta sa YouTube para mag-compare to help you decide. Now, you cannot stop me. I will compare. I will be very honest. Okay, let's go. Ayan sir, try nyo yung Wow, umiiyak! Umiyak yung gulong! Diyos ko, konting tapa ko lang. This is the GWM Canon 2.0 Turbo Diesel 4x4 top of the line. And yes, we are still here at the Autofocus Test Drive Festival at the concert grounds of the Mall of Asia. We will test drive this pickup truck in a few minutes. While waiting for the paperwork, tara, samahan niyo muna ako at ikutan natin ng mabilisan ng exterior design ng malaking truck na to. Natin ng mabilisan. Ayan. Oh. Nice. Nice, di ba? Leather. Ganda ng accent dito. Ganda ng interior. Hello. Ganda ng leather. Ayan, no? Hey guys, so we are now inside the GWM Canon S-Lux. This is the top of the line 4x4 automatic transmission. Magka-test drive tayo. Pero before we start, please welcome Miss Colleen from GWM UN Avenue, ano? Okay. So, nandun yung branch nila. Quick question lang. So, pinag-usapan natin kanina, this is the S-Lux top of the line. Yes, sir. Ano pang iba-ibang variants under ng S-Lux? Sir, we have 6 variant po ng Canon po. We Okay. have this one, Canon S-Lux 4x4. Meron din po tayong 4x2. Okay. Then, meron din po tayong Canon Lux 4x4 and 4x2. Then, lahat po yun, Lux and S-Lux is automatic po. We also have a pilot po, which is yung manual po natin. Okay. Available din po sa 4x4 and 4x2 po. Okay, so basically, meron silang 4x4, meron silang 4x2, merong automatic, merong manual. Yes po, sir. So parang pangtapat sa Hilux, kompletos Yes, sir. Recados. Tsaka sir, ang pinagandahan kasi si Canon po ang longest pickup truck. Right now. Yes po. Ah, talaga? Kahit ikumpara mo sa Ranger, sa Yes Raptor? sir, talagang siya yung longest truck, pickup truck po. Okay, okay. Teka, hinaan muna natin yung AC. Ang lakas ng fan. Baka hindi tayo marinig ng mga ano natin. Hindi tayo masyado marinig ng viewers natin. Ayan. Ang sarap ng aircon, ang init-init sa labas. I can tell you guys. Ang ganda ng aircon. Alright. So, asan na nga ba tayo? Okay, so GWM is claiming that the Canon is the longest Yes pickup po, truck sir. right now in the market, in the Philippine market. How about sa width? Hindi siya ganun ka. Hindi ganun kalapad. Pero right now, Parang yung width niya sir, parang kaano ng Raptor po. parang Raptor, Opo. parang Ranger. Opo. Yeah, medyo yun din nasasabi ko. Kasi hindi masikip. Okay? Kanina lang umupo kami sa Hilux. I can tell, fresh pa sa memory ko, mas masikip ng konti yung Hilux dito. Medyo malayo ka sa akin. Tsaka mas may elbow room dito. Right? So parang dito, ramdam ko. Right? And definitely iba yung interior. So, etong top of the line, magkano presyo nito? Nasa 1.4 po siya, 1.498 po. 1.498? Yes, Top sir. of the line na yan, automatic, Yes, yes. 4x4. Malaki rin ang discount sir, asa 110 po. May cash discount na Yes 110,000. po, sir. May additional discount baka pag dito nag-purchase ngayon dito sa Test Drive Festival. Yes sir, bali may additional po na 5,000 discount, bukod po sa 110, additional 5,000 kapag nag-reservation po ng 10,000, which is yung 10,000 po is deductible Deductible siya sa SRP and refundable naman po siya. Wow, okay. Konting technical naman. Anong makina nito? Ilang liter? 2.0 turbo siya sir. Ah, 2.0 lang. Yes Parang po. Ranger din. Yes po sir. Bi-turbo hindi. Turbo po siya sir. Single turbo lang, Yes hindi po. bi-turbo. Okay. Anong ilang Newton meters ang motor? Ang Newton niya sir is
Siguro may 400, 420. nasa 400, sir. 161 horsepower, 400 newton of torque po Sakto siya. 400. Yes po. Parang Ranger nga, ano? Apo, sir. 400. I'm not sure, ha? Don't quote me on that. Pero more or less, yung single turbo ng Ranger parang nasa 400. Okay, so tingnan natin. Kumusta ang driving experience? So, naka-electronic, ano na to, di ba? Yes, Electric, sir. Yung mga ano po ni car is electronic na po yung Yeah. ano. electric shifter, automatic. So, okay, punta tayo sa D. Naninibago pa ako dito. Saka may paddle shifter siya for manual, sir. Okay, so pipindutin mo pa pala to. Okay. Okay, naka-drive mode tayo. Ang ganda, may 360 camera. sir. And then may paddle shifter pa siya. Tapos may rotary control pa siya dito Yes, for Driving mode, sir. driving mode. So right now, ilagay ko sa eco muna. May indicator ba doon? Yun, naka-eco mode. Pag nilagay ko dito, standard mode selected. So dalawa lang siya, eco mode or standard mode. Okay, sige. Ano ba itong sa kaliwa? Ano to? Sports mode. Oh, tatlong klase. Bali ano siya, sir, sports, eco, And then standard. yung standard niya po. Okay. Tsaka yung sa 4L mode niya po. Okay. So, ito, dito mo pipiliin Yes, yung 4L. Tapos, electronic parking brake. May auto hold din siya. Alright, sige, takbo na tayo. Wow, Ayun, ang sir. lambot ng manibela. Di pa tayo tumatakbo, naka-standstill kami, oh. So, electronic, ano Yes to, no? po, Power sir. steering, Apo. no? Oh, ang lambot. Ayan, sir, ang kinagandahan ng mga unit po sa GWM. Talagang yung manibela niya po malambot lang. Tsaka Promising. electric na rin, sir, yung sa power seat niya po. Driver and passenger. Pati passenger. Yes po. Nice. Pati yung ano namin, sir, yung manual namin na pilot, na low variant ng, Oo. ng pickup. Ano rin siya, sir, power seat niya is electric rin po. So, you're saying, even yung lowest end ninyo, Electric power seat power, po, sir. Yes po. power assist na yung pati passenger, ha? Opo, sa passenger and ano. Wow. Okay. Ang ganda ng manibela. Ano ba to? Opo, na, ayan, sir. Okay. Tilt and telescopic. Wow. Lahat meron na. Okay, tingnan natin. Okay, let's go. Tsaka may voice command na rin siya, sir, once Yung na, sa head unit. opo, kinunik yung phone sa pinaka-wire charge po. Okay. Pero ano yun? Yung Google Assist Google, yun. apo, Okay. Pero wala Google. siyang sarili. Opo, Na yung sa voice mismong head unit niya. Opo, wala, Wala. po. Okay. Sa phone lang po. Magandang quality ng ng screen. Magandang resolution. Yung instrument cluster, it's all digital. Yes, sir. Look. Okay, may nagwa-warning. Ayan. One door, may door na naka-open. Baka sa'yo. Sa'yo. Baka sa'yo. Ayan, oh, may arrow. Ito. Ayun pala, galing. Tsaka, Hinanap ko pa. ano, sir, complete ADAS na rin po siya. Okay. Maganda yung screen, no? Ang linaw, oh. Malinaw siya, sir. So, medyo delayed ang response. Okay, tinatapakan ko. Nagbababa ako ng mga, I would say, nagde-depress ako ng pedal ng mga 2 millimeters. Wala akong nararamdamang response ng engine. And that's because naka-eco mode. And I like that. Kasi pag pinili ko eco mode, gusto ko taga-tipid. Okay? So, ngayon, gawin ko siyang, gawin kong sport. Umiikot-ikot pa siya pag nasobrahan. Okay. Naka-sports mode tayo ngayon. Oh, ayun. Suspension. Oy, mas malambot. Yung iba kong viewers ayaw na nagko-compare ako pero di ko kayo maintindihan ba't ayaw niyo nagko-compare. Kaya kayo pupunta sa YouTube para mag-compare to help you decide. Now, you cannot stop me. I will compare. I will be very honest. Kanina lang nasa Toyota Hilux tayo. Yung hump na yon, yung sabi kong yung cover ng wire para sa sound system, ramdam namin nung nasa Hilux, talagang may ganon. Pero like I said, tolerable pa naman. Pero ito, malambot. Okay? Pick up din to. Wow! Ang ganda rin ng pick up nito. Naka-power mode. Ini-spoil tayo ng mga Chinese brands in terms of features, Yes, sir. Kargado sa mga features yun ang pang-attract, Can you just imagine, this is the top of line, 4x4, 1.4? 4, sir. Yes, sir. 1.4 million lang. May discount pa na 110. 10, sir. So, nasa 1.3 na lang to. 1.290 siguro or something. Okay, so palabas na tayo dito. Thank you, sir. Okay.
So, hindi nga lang automatic yung windows, ano? Yes, sir. Kahit sa driver side, hindi. Driver side, oo. Automatic. Passenger side, tsaka yung dalawang passenger, yung dalawang window sa likod, hindi automatic. Anyway, malit na bagay na lang siguro yun kumpara sa presyo nito, tsaka Opo, sir. sa power ng engine and yung interior. Maganda. Okay, let's go. Ayan, sir. Try nyo yung... Wow, umiiyak! Umiyak yung gulong. Diyos ko, konting tapa ko lang. Naka-ano tayo Naka-sports. Naka-sports mode tayo. Well, nakaliko ng konti, pero medyo na-surprise ako. Umiyak yung gulong, Powerful nga. 4x4 to. Yes po, sir. 4x4. Tahimik ang makina. Tahimik ang makina. Ibang mo. Mamaya natin baguhin yung mode at nag-enjoy ako. Maganda rin ang speaker nito, sir. Naka-infinity po si Oh? GWM po. So yung speakers daw nito is Infinity. Yes, sir. Hindi ko lang masyadong matetest kasi alam mo naman ano tayo, marirestrict tayo ni YouTube. But guys, naka-Infinity speakers daw siya. And maganda yung interior Ito mukhang Everest to leather dito, leather dito. Hindi lang siya ganun ka sobrang fancy kumpara sa ibang interior ng mga Chinese brands. But if you look at it, leather, malinis naman. Hindi lang siya sobrang striking. Medyo minimalist lang yung pagkakadesign niya. Ang ganda ng response. Sports mode. Mamaya subukan natin yung Eco. For now, sports muna tayo. Ang ganda. Konting pitik lang. Okay, yung comfort niya, pag-usapan natin yung sa front suspension. I-compare ko lang dun sa dalawang naunang car na tinest drive natin. Okay? So, una, yung Hilux GRS, and then pangalawa, tinest drive namin yung MU-X. I would say, yung front suspension ito, nasa in-between ng MU-X at ng Hilux GRS. Mas malambot siya sa Hilux GRS, pero hindi siya kasing comfy nung MU-X. But again, the MU-X is an SUV, hindi siya pickup truck. Yung likod naman niya, syempre mas matigas. I think comparable siya sa GRS. Pero at least siguro for city driving, sa initial impact mo sa lubak, mas medyo komportable to kasi mas may mararamdaman kang absorption sa front suspension mo. Okay, habulin natin yung langanin na. Maganda. Okay, habang nasa traffic tayo, kumusta suspension mo dyan? I mean, space mo. Maluwag, no? Okay. So, naka-sports mode pa rin tayo. Hataw tayo dito. Ayoko diinan habang paliko kasi kanina umiyak. Mamaya umikot tayo. Okay, let's go. Sarap! Ayoko na. Traffic. Takot ako. Okay. Maganda ang power. Sige, balik tayo sa Eco mode. So, yan. Eco mode tayo. So, for example, gusto mo lang ng relaxing na pagdadrive, wala kang karga, family time, pupunta ka lang sa mall, galing sa bahay, just driving around the metro. So, Eco mode ka lang, and ayan, how does it feel? Anong gulong nito? 18 siya, sir. 18, no? Opo. Hindi siya 20. Okay. Medyo may road noise, nararamdaman ko. Maybe sa klase ng tire. Pero ito, ang sarap. Wow, sarap mag-U-turn ako. Isang ko lang. Sarap ng manibela, ang gaan. Okay, testingin natin yung gusto ko laging testingin kung gaano kabilis yung steering ratio niya. Alright, stop muna tayo dito. Isasagad ko sa left. Tingnan nyo naman kung paano ko lang i-single-handedly i-turn yung
steering wheel. So nakasagad siya dito sa left, ano? So 1, 2, 3, mga 3 and 1/3. Almost 3 and a half. Medyo malaki, ano? Medyo malaki. Ano na nga ba yung sa Everest? Nakalimutan ko na. Parang 2 something. No, 3 and a half yun. Halos pareho sa Everest. Okay. So, continue tayo. Take note, we're still on eco mode. Niya kasi sir, inspired by BMW. Dahil hindi siya 100% China talaga. Okay. For example, anong specs ng BMW ang meron dito? Ano siya sir kasi, yung iba diba sir, natatakot sila mag-try ng China brand kasi sirain. Pero ito kasi sir, si Great Wall Motor po siya. Hindi siya 100% China. Sa China siya ginawa pero yung mga technology niya is like BMW kasi si GWM is 50% owned by BMW. Oh, okay. I-check nyo na lang din po sa Google po. Talaga? Yes sir. Oh, hindi ko alam yun. So, ilan na ba ang mga dealerships nyo around the Philippines? Marami na rin sir. Meron din kasi sa Alabang, sa Makati. Pero concentrated ka sa Metro Manila pa lang din. Wala pa sa probinsya. Meron sir sa Batangas, sa CDO. Meron na rin okay. sir. Opo. Sa Batangas sir, kaka-open lang po kahapon ng dealer po. Okay, wait lang. So, sinadya ko kanina, yung lubak dinaanan, sinadya ko. Again, in comparison sa Hilux, ramdam ko yung difference nung lambot ng front suspension. Pero pag dumaan na yung likod, dun ramdam mo na rin yung tagtag. Alright? Now, yung ibang viewers namin, sasabihin, ba't ba masyado ka nag-ano sa tagtag? Kaya nga truck yan. Yes, of course, I understand. Truck to. Pero, yun nga, I'm providing you the feedback kasi meron ng mga buyers na gusto lang ng konting space, extra space sa likod, pero hindi naman talaga nagkakarga ng sobrang bigat. So, kaya para sa kanila, nagmamatter pa rin naman yung suspension kapag gagawin mo pang family drive lang yung sasakyan, di ba? Sa mga mall destination. So, again, this reminds me of the Isuzu Crosswind kasi may Crosswind ako before. Sobrang lambot din ng front suspension noon. Tapos pagdating sa likod, ramdam mo yung tagtag. So, ganun yung pagkakamanage. Ito, hindi sobrang lambot kumpara sa Crosswind, but kinda similar, this reminded me of my experience with the Crosswind. So, for me, kung magpipick up ako na gagamitin ko for camping, hindi naman for heavy load, gusto ko yung pagkakatune ng suspension nito. Medyo comfortable sa front. So, sir, lahat ng ni GW is all LED na po siya. Adjustable LED light na po lahat. You mean yung mga ilaw sa front? Yes po. So, ayan, ito. Ultimo yung low variant po ng pickup truck namin, naka-LED na rin po. Oh, okay. So, naka-eco mode tayo. Yes, medyo delayed na nga yung acceleration niya, which is good. Now, subukan naman natin mag-standard mode. Ayan, STD mode selected. The truck feels solid. Wala akong naririnig na langit-ngit dito sa taas. Okay naman siya. Solid yung build. I think kung ako magdadrive nito on a daily basis, siguro magandang combination na yung standard mode. Medyo tipid ka na hindi ka naman kapos sa power and hindi din masyadong aggressive. Kasi pag aggressive din, pag naka-sports, expect mo rin syempre mas makonsumo yan sa gasolina. So, ayan, automatic, pag may nade-detect siya within the area, certain distance, I think, tansya ko mga 2 meters, pag na-detect ng camera, automatic hindi display niya dito. Just to warn you kapag may lumalapit sa'yo, may tumabi sa'yo. Tahimik yung makina niya. Okay din yung feel ng preno. Disc brake na to sa likod, ano? Yes, sir. In terms of maneuverability, ramdam ko mas malaki to sa Hilux. Ang feeling ko dito ngayon may pagka-Everest. Yung width niya, tsaka yung pag-estimate ko ng front, tsaka yung pagliko-liko, may pagka-Everest.
Hindi siya kasing, hindi, may konting adjustment ako, pero hindi siya kasing dali ng Hilux. Excuse me. Yung Hilux, mas madaling liko-liko eh, in terms of size. Ito naman, madaling iliko-liko in terms of yung steering niya, power steering. Pero in terms of size, medyo konting ingat ka lang. Pero hindi naman kasing difficult ng Raptor. Okay, maganda yung view sa rear view mirror. Kita ko yung tailgate. Sinasabi mo yung ano nito, yung headlight nito nagma-manual adjust or auto adjust? Ano siya, sir? Automatic po. Adjust po. Automatic siya, sir. Isa-set up lang So nag-auto level siya. Yes po. So pag kargado ka, tapos tumingala siya, Gaganon. bababa siya. Tsaka sir, maganda ang feedback sa Australia ng GWM. Talaga? Opo. Lalo yung Haval, tsaka yung pick-up. Itong test unit nyo, ngayon lang to, bago to brand new, or ano pa to? Last year pa to, nung nilabas? Alin sir, ito po. Itong unit mismo? Bago lang to sir. Bago? Opo. Okay. Kailan Kasi nilabas ang meron talaga kaming test drive na talagang last year pa. May nakalagay kasi na logo yun na test drive talaga. Yun talaga yung pinaka-test drive sir. Lalo pag pupunta sa mga dealer. Sa dealer, Kailan nilabas tong Canon sa Pilipinas? ano to sir nagkaka 1 year lang nung April 26. Oh, okay. Sa UN Avenue po yung first branch and main branch niya. Tsaka nandun na rin po yung service center po. Saan doon sa UN Avenue? Medyo familiar ako doon. Kasi same side ba ng Nissan? Yung dating Nissan, sir. Yung dating Nissan Opo, mismo. sa may tapat ng 7-Eleven. Oo, kahilera ng kasi po Pius. Ayun, Tapos opo. harap ng Pius is Asilo? Opo, sir, yung yung- parang bayan po ng Apo, doon Oo. po. Sa side po nun, sir. Kahilera po. Maganda rin, maganda. Yan o. Maganda suspension niya. Hindi siya sobrang matagtag. Yeah. Pabalik na tayo dun sa booth nila, sa concert ground. Pag-usapan natin habang on the way back, pag-usapan natin saglit yung ibang mga features dito. So, for the S-Lux, meron siyang wireless charger. Tapos meron ka pa rin ditong 12 volt power supply. May dalawang USB ports. Saka sa And likod, then, sir, meron din. sa likod USB meron po. din. May aircon vent ba dito? Ayan, meron po, dalawa. sir. Tapos may power supply din dyan. Malamig, magandang aircon. Tapos ayan, meron siyang option dito for 4L, yung mga 4x4 enthusiasts, yung mga nag-off-road. And sinasabi rin ni Ma'am Colleen, may differential lock daw to. Right? Hindi lang natin masyado pang ma-explore. So, maybe next time, bisita kami sa GWM mismo sa kanila. Apo, sir. And ma-review ko yung Iba pang features na doon, iba pang units para mas thorough. For this video, focus lang tayo sa driving experience. And honestly, nagulat talaga ako kanina, umiyak yung gulong. Ayun, umiyak na naman siya. Naka-standard lang yun Maganda siya, very promising. Ang question na lang dito is, gaano ba kagaling si GWM mag-provide ng after-sales support? Kasi lately, yun ang mga nagiging concerns natin. Diba? Not too long ago, may naging issue about another Chinese brand na keso hindi siya inasikaso sa problema niya. And then there's another one, vlogger din. Diba? So, yun na lang ang concern. I think yung mga bagong Chinese brand, parang parang yung mga Korean brands yan noon. Na nung bago, doubtful din yung Filipino market. And then later on, naging okay din naman sila. So, ka-level na sila ngayon actually ng mga Japanese and American brands. Ngayon, itong mga Chinese brands, pasalamat naman din tayo kasi for a lot cheaper price, more competitive price, kargado sa mga features. But then, hopefully, patunayan din ng mga Chinese brands na maganda yung after sales nila, yung customer service nila and all. Lalo na sa pagkiklaim ng warranty. Okay, going back na tayo dito. So, kanina kinapos ako dito, pero driver error yon. Hindi ko na-anticipate nung pinasa ko si Hilux. So, ito medyo na-anticipate ko na. So, yan. So, guys, hopefully may publish ko to ng maaga before matapos tong event na to.
if you are interested or if you're just curious, you're in the market for a pickup truck, bago kayo gumawa ng final decision, you might want to drop by dito sa GWM, hanapin nyo si Nicole, and do a test drive para ma-compare nyo lang din. Alright? So, that's it for now, guys. Thank you for watching. Drive safe. Thank you po, Ma'am Nicole. Thank you, Sir Colin po. Ay, sorry, napapagpalit ko. Thank you. Okay, that's it, guys. Thank you for watching. As always, drive safe, and thank you so much po. And Thank you, sir, sa pag-test drive po. and thank you for accommodating us. Yes, sir. Alright? Yes, sir. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our